Walang pasok ang mga estudyante kaya pahinga tayong mga nanay. Uy, walang ganun. Ay nako, habang buhay na yata ako magiging labandera. Nung dalaga pa ako, naglalabandera ako. Ngayong may asawa na ako, eto't labandera pa rin. Naibabad ko na nga tong mga labahin ko kagabi dahil kailangan talaga ibabad muna to dahil merong mga mancha dito na hindi kaya ng washing. Kesa naman kusutin ko pa, ibababad ko na lang para iwawashing na lang kinabukasan. Hindi na kasi ako pwedeng magkusot ngayon at hindi ako pwedeng magtagal or magbabad sa labahan dahil meron nga akong batang maliit na nako, napakaligalig na talaga dahil nagbago na talaga ang ugali niya. Tapos eto nga, habang ako'y naglalaba, meron na ako mga nakasalang na lulutuin kong pang-ulam namin. Bale, nagluto nga lang ako ng munggo. Kagabi pa lang, nagbabad na ako ng munggo sa tubig para nga kapag pinalambot ko, mabilis na lang siyang palumbutin. May mga hugasin pa nga din dito dahil pinagkainan nga namin yan ng almusal. Tapos itong lulutuin ko, pang tanghalian namin yan. Para habang naglalaba ako, meron na kaming pagkain para kung sakali mang magutom ang mga bata, kakain na lang sila. Tapos pinapakulo ko nga lang ng saglit yung munggo. Naghugas na nga din ako ng mga hugasin dito sa lababo para nga malinis na din dito at matuloy na yung paglalaba ko. May karamihan nga din tong nilabhan ko dahil isang linggo nga akong hindi nakapaglaba. Kaya ayan, meron pa nga ding matitira. Wala kasi talaga akong choice dahil meron akong batang maliit. Ang hirap din kasing kumilos kung ako lang mag-isa dito sa bahay tapos wala magtitingin-tingin sa batang maliit. Kaya kailangan talaga nandito ang panganay ko or asawa ko kung maglalaba ako. Lahat talaga winawashing ko na, pati mga underwear namin. Kaya meron akong ginagamit na laundry bag para nga sa mga bra para hindi ka agad masira dahil kapag winawashing, naku, masisira talaga yung mga yan. At yan, kada paikot sa washing pagkatapos magbabanlaw ka agad ako, tapos dryer, tapos ayun, siningit ko na nga din sa pagpapaligo tong batang maliit dahil hindi ko pa nga din niya napapaliguan. Tapos yung pangalawa kong anak, yung panganay ko na nga lang ang magpapaligo nun, basta nandito ang panganay kong anak, siya nagpapaligo dun sa aking pangalawang anak. At yan, habang naglalaba ako, meron akong tagabantay at yan nga yung batang maliit. Gusto palagi kasi nakikita ako, kaya ayan, nandyan lang sa harap ko, nanonood habang naglalaba ako. Patigil-tigil nga din ako sa paglalaba dahil minsan dumedede yan, tapos pinapakain ko pa. At kanina nga habang naglalaba ako dyan, umiyak na yan at gusto na palang matulog. Kaya pinatulog ko nga muna at nung makatulog na, eto tinuloy ko na naman itong mga labahin ko at tinapos ko na talaga. Si ate naman ang taga-sampay pero maliliit lang ang pinapasampay ko sa kanya, tapos yung malalaki ako na nagsasampay. Ang mga uniform naman nila bukas ko na lang lalabahan para sabay-sabay na dahil bibilhan nga din namin ng bagong uniform yung pangalawa kong anak. Magfa 5 years old na kasi siya, tapos sa daycare ko siya napa-enroll. Dapat pala kinder na siya, kaya nakiusap nga ako sa teacher niya kung pwede ilipat ko siya sa kinder. Tapos ayun, sa Monday pupunta na lang ako sa principal para din makausap, para nga mailipat ko na itong aking pangalawang anak sa kinder. Sayang din naman, marunong na din naman siya at nakakaintindi na din naman at mabilis din naman siyang turuan. Tapos eto nga, medyo maaga ako natapos sa paglalaba, hindi kagaya noon na ginagabi talaga ako bago matapos sa paglalaba. O siya, paano mga ma? Hanggang dito na lang ulit for today.